So naalala ko lang way back before na nag-network kami, 7 years ago. By the way, my name is Kevin Gonzaga pala, hindi ako napagpakilala. So nag-started ako sa network marketing 7 years ago, estudyante po ako. So dati, old normal pa kami. Seminar room, pag mag-a-attend ka ng isang 6 hours, 12 hours training, imagine mo magbabayad ka ng 3,500, 6,000, yung pinakamahalatan na bayaran ko 7,500, pero ito libre. And ang matindi pa sa digital blueprint po natin, for 12 sessions, those are the most handpicked, okay, na mga malulupit po na speaker sa industriya po natin. So are you excited? Kung excited ka na, i-type mo naman yung number 8 para makapag-start na tayo. Okay? So excited na nga yung lahat. Number 8, so napakaswerte po ninyo. Bakit? Yung speaker po natin, no other than the top 19 of Empowered Consumerism Philippines. Okay? So napakaswerte po ninyo kasi very credible and updated po itong taong to. So kung tawaging ika nga is the online king. Alright? So I'm sure ready na siya kanina sa slides na. So pinaghandaan talaga niya. Babawi ito kasi last time medyo meron lang tayong technical difficulties, but now I'm sure smooth po ng todo yung ating training. Kaya lahat ng mga GCs ninyo, i-rally niyo na po sa mga members ninyo para full pack po tayo sa training na to ngayon. Alright? So ladies and gentlemen, hindi ko na po masyadong papatagalin. Siya na rin po yung magkikwento and mag-i-start ng training. Morning! Let's make light check. 1, 2, 3, light check. 1, 5. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat ng JLIM Project community. Kamusta po kayo? And tama, thank you, Coach Kevin. Yes, grabe. Before we start, siguro ano muna tayo? Rara muna tayo ng mga group. Okay, so irara muna natin yung mga group natin. Gusto ko malaman kung sino yung mga pa-spotlight po ako. Paano ba mag-spotlight? Ayan. Yun. So gusto ko muna makita kung sino yung mga nanonood ngayon. So nandyan ba ang Team Immortals? Kung nandito ang Team Immortals, virtual comment Team Immortals. Mga immortal, grabe. So, nandito ba ang Team Talks under the leadership of Upline King Lagrosa? Team Talks! Yun, ang dami, gugulo. Andito ba ang Royals International? Yes, andyan ba ang Royals? Yan, andyan sila. Andito ba ang... Ano pa ba? Sana wala akong makalimutan. RBI! Nandito ba ang Team RBI? Nandito ba ang grupo ng top team? Nabanggit ko na. So maraming team. Siyempre ang team ko. Team AUB, Asenso, FCI, diba, PAP. Diyan lahat. And siyempre, hindi ko na isa-isahin pa. Nandito ba ang buong JLIM Project? Sumigaw! Yan. So, grabe excited na po ako ngayon. Mag-share sa inyo ng ilan sa aking mga nalalaman. And tama si Coach Kevin. Last time, naalala ko nung nag-training kasi pinipilit po namin na makapanood ng lahat. And hindi ako makapag-train. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi nga ang gulo nung mga kasama ko, kung ano-anong ginagawang technical, tapos ako personally, parang alam hindi rin alam gagawin. So, gusto kong pumawi ngayon, and yun, actually, to be honest, hindi ko talaga siya naipagsak na maayos. Yung mga panahon na tinuro ko tong Facebook marketing in the new normal. And ito sabi nga, pagkakataon ko na makabawi po sa inyo. Kaya sa lahat po, ang JLIM Project ko, may mga partners kayo, may mga associate downlines na gusto nyong maintindihan yung ganda ng network marketing, ng online, and gusto nyong paintindi sa kanila kung paano gawin yung negosyo natin through Facebook. Kailangan ho ay isend mo tong link na to at kailangan ho patutukan nyo sila. Okay? So, hi! Si Astrid. Nanonood si Astrid. Si Ate T. Nanonood siya. But anyway, welcome po again sa lahat. And siguro mag-start na ako. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay si Mark Brandon Bade. In short, Don Bade. Ang tawag po nila sa akin dati ay Ding Dong Date.
Yan, pwede na ba? Papasa na ba ako na kamukha ni Bishop Dantes? But anyway, I started po sa AM na ako yung fielder. So mga hindi nakakaalam, hindi po talaga ako onliner. Ako yung converted. And nung nag-start ako sa field, doon ko po na-achieve. Kumbaga hindi ko na pahabain, pero siguro maiksing background na lang. Naging global ambassador ako, naging Millionaires Club ako, nabili ko yung first car ko sa field po talaga. Okay? And marami akong na-experience sa field, marami akong achievement na nakuha sa field. And 2014, magto-2015, dun po ako nag-start mag-online. So bakit ako namulat or bakit ako na-in love? Bakit talaga ako na-in love sa online marketing? Simply because yung mga kasabayan ko noon na nagtitinda lang sa 7-Eleven ng mga flyers, na which is si Upline Rafi Vergara. Okay, nakita ko na from dati nagtitinda lang siya ng flyers sa baba, 7-Eleven. Nagulat ako, nagkaroon ng 2 kotse, kumita na malaki. So marami yung kasabay before na nagulat ako sa result. And tinanong ko, anong ginagawa nila? Nag-online. Anong panahon noon? Ang hirap po mag-online kasi onti lang yung mga mentors. Onti lang yung talagang sincere na magturo ng system. Kumbaga noon, pinagdadamo talaga yung system. And marami akong naging mentors, naging coach sa online. And siguro masasabi ko, lahat ng system naman, pagdating sa online marketing, effective po yan. Effective lahat ng system. And nagkakatulad lang talaga kung saan kakomportable at the same time kung saan yung nakasanayan mo na laging ginagawa. Wala kasing perfect system eh. Kada sistema magdidepende kung gaano siya ka-effective sa'yo. Parang sa akin, I'm not saying na perfect yung system ko, pero masasabi ko, sa dami ng mga natutunan ko po, sa 5 years ko na pag-online marketing, na-in-love ako sa online, and sasabi ko na yung 5 years na yon sa combined na system ng mga naging mentor ko, sabi ko, nagkaroon ako ng effective na system na masasabi ko na naging active. Kasi doon ako na yung komportable na ginagawa. And, ayun, 2015, 2014, nag-start po ako mag-online and the rest was history. So dito ko naranasan yung totoong resulta sa networking. Dito po ako nakaipon. And dito ako kapag-travel sa iba't ibang lugar. Dito ako nagkaroon ng second car, nagkaroon kami ng 4 na sasakyan because of online. Dito ako naranasan na alam mo yun, yung talagang lifestyle, yung tipong kumita ako ng 1 milyon, pumunta ako ng Dubai, after kong kumita, tapos nilustay ko yung 1 milyon sa Dubai. Tumalon ako ang aeroplano, kasama ko sila Tanya. So, in short, dito ako naranasan yung totoong resulta sa online. And ngayon, nagkataon, noon ko pa po sinasabi na every time na nagte-training ako na whether we like it or not, whether we adapt or not, everything will be online. So, sige, start na ako mag-share ng screen. Grabe ang init ng spotlight. Yun. Updated na lang. Yan. Click ko na ito lahat Yan. Dami pala. Gagawin ko sa abot ng aking makakaya. At least, bibilisan ko ito. Pero gusto ko maintindihan nyo din ng lahat. Kumbaga kahit mabilis lang. Kasi gusto ko mabilis talaga yung training. Hindi naman kailangan patagalin, di ba? Importante talaga ma-absorb lahat. So, ito. Lalo-lalo na sa mga bago po ngayon, and until now, lito pa rin, paano ba talaga mag-Facebook marketing or paano ba gawin ng negosyo sa Facebook. So, ito yung tamang training na kailangan mong pakinggan. Paano ka ba hahataw sa Facebook? Paano ka ba tamang posting? Paano ka ba magre-recruit? Ito yung training na yun. So, paano ba? Sige. Ito nga, whether you like it or not, whether we adapt or not, everything will be online. Sa gusto po natin, sumabay ka man o hindi, lahat ng bagay mag-online na. Kumbaga, kahit ayawin mo man o gustuhin mo man kapatid, ang mundo nagbabago. At ang mundo ngayon ay digital na, online na. Parang ganito yan parang eroplano lang ang online.
Sa ayaw at sa gusto mo, sumakay ka man o hindi, itong eroplano ng online na to, lilipad at lilipad to. At ang mga taong yayaman lang kung sino yung mga sasabay. Yung mga hindi sasabay at hindi magsiseryoso sa Facebook marketing, sa online, sorry, sila na lang yung gaganyan. Lilipad na sila. Amantalang yung mga onliner nakaganon sa baba. Diba? So alam ko lahat tayo sasabay sa online. Yeah. So ano po yung market? Pag sinabing online, malaki po kasi yan. Okay? Pag sinabing online, may YouTube, may Instagram, o Twitter. Pero ang pinaka gagamitin natin na social media is Facebook. And bakit po Facebook? Simply because Facebook ang may pinakamalaking population when it comes to social media. Even lola ko ho, na 80, ilan po na sinanay? 80 plus. Nagpe-Facebook. Diba? So ito yung pinakamagandang market. Lahat ho, karamihan ng mga online seller nasa Facebook. Kumbaga sabi nga, ang Facebook parang ang population nito kumbaga halos nakukonquer na nito yung buong mundo. Kahit dito sa Pilipinas, halos lahat naka-Facebook na. And ba't kailangan natin magseryoso sa online, mga kapatid? Simple lang. Diba? Sa nangyayari po ngayon, anong meron po ngayon? Meron pong nangyayaring pandemic na COVID-19. So, hindi na bago sa inyo yan. Sa nangyayaring pandemic, marami pong tao ang nawawalan ng trabaho. Sa economic crisis, ito nangyayari po ngayon to. Ngayon, bakit po ito i-discuss? Hindi ho siya out of the topic. Dito ko lang i-start. Kasi alam niyo po ba na napaka-bless po natin na nasa AC tayo. Bakit? Kasi marami pong negosyo ngayon. May nakita ko kaninang post. Yung Zara, nagsara. Yung Starbucks, nagsara. Okada, nagsara na. At dami pinagod na trabaho sa Philippine Airline or kung saan mga airline. In short, yung crisis po, nangyayari to sa buong mundo. And sa nangyayari po ngayon, it's a sign na hindi ho natin hawak ang sitwasyon. Maybe may trabaho po tayo ngayon. Kung ikaw ay OFW ka, swerte ka, may trabaho ka. Pero, marami pong OFW na pinauwi niyo. Alam niyo naman yung mga kapatid. Ako ho, nagbo-boosting ako. Ang mga nag-i-inquire sa akin, hindi lang nag-i-inquire sa negosyo. Nagpapatulong ho kasi gusto nila lang umuwi. Ang daming nag-trending na mga OFW na walang makain, nagbebentang ng dugo para lang may makain. Even may downline ako, nakaranas niyan. Maraming OFW na pinauwi po. Hindi lang OFW, parang ganito maybe may trabaho po tayo. Pero hindi mo masabi. Kasi yung gobyerno, even Dubai, napakayaman na bansa. Diba? Napakayaman na bansa. Sobrang yabang ng bansang yun. Pumunta ho ako doon. Imagine niyo yung Tesla na nasasakyan, ginagawa nilang taxi. Ganun po sila kayabang. Pero ngayon, tignan mo naman, bagsak ang Dubai. Bakit? Kasi number one na source of income or ng economy nila is tourist at saka oil. Walang turista. Bagsak ang oil. Kaya yung bansa, bagsak. Tama ba? Kaya maraming pinauwing mga OFW. Maybe may trabaho ko ngayon. Hindi natin masabi kung nasa Middle East ka. Paano kung yung boss mo nawalan ng trabaho? Paano yung gobyerno o yung nagpusa ka nagtatrabaho, pinauwi ka? Saan ka pupulitin? Paano kung may edad na tayo at umuwi tayo ng Pilipinas? Paano po tayo makakasigurado na mayroon pa tayong trabaho makukuha? Ang nakakatakot po dito, mga kapatid. Pag umuwi ka ng Pilipinas, wala kang trabaho, mag-a-apply ka. Ang tanong, may tatanggap pa sa'yo. Nagtatanggalan naman. Yun ang option mo. Ayoko magtrabaho, sige. Magninegosyo ko. Ang tanong, anong negosyo ang bubuksan mo? Nasa tingin mong papatok. Even mga big-time businessman na may mga malulupit na experience, may malalaking kapital, umaaray na po. Saan ka pupulutin ngayon? Even professional, even yung mga kaibigan ko sa ABS-CBN, si tropang
Piolo. Yung mga artista ho, na mga dating kaibigan ko ho, yung mga kagimikan ko, mga artista, walang trabaho ho ngayon. Alam niyo ho yan. Even mga professional basketball player, athletes, di ba? Wala, bagsak. So ano po yung point? Seaman, walang trabaho. So kung titingnan nyo, o mag-a-analyze po kayo mabuti, hindi ko na pabain pa, may nangyaring crisis. Ngayon, hindi naman po nawawala ang pera. Ang pera nalilipat lang. Parang ganito ang pera ba, nasaan ngayon? It's earned pa rin Hindi pa rin siya nawawala. Hindi naman napunta ang pera sa ibang planeta. Hindi naman napunta sa Pluto. Nasa Earth pa rin siya. Hindi naman sinunog. Tama po ba? Ibig sabihin, nalilipat lang po yung pera ng karamihan doon sa mga negosyo or oportunidad na kung saan nakapag-adapt sa new normal. Which is kagaya ng negosyo natin na nasa easy tayo, nata-transfer lang yung wealth. Kaya wag ko kayo magtataka, bakit ang dami pong mga networker ngayon na sa gitna ng crisis ay ang dami hong kumikita ng malaki. Ako ho, ilang taon na ako nagne-networking, tatapatin ko ho kayo. First time ko lang po nakakita ng ganito kadaling mag-network. Kaya sa mga new member po, napakaswerte nyo ho. Pasalamatan nyo yung mga nag-recruit sa inyo. Na-recruit kayo sa era na napakadaling yumaman sa networking. Diba? O alam nyo ho yan, malamang yung mga apply nyo, ang lalaki ng kita ngayon, diba? Ang yayabang din nila, diba? Ang lalaki ng kita, nakakagulat po talaga nangyayari ngayon. Kaya kasalanan na po ngayon ang hindi hahataw. Kasi mapag-iiwanan talaga. Kaya ngayon pa lang, kapatid, magpasalamat ka sa sponsor mo, EPM mo, Upline. Thank you. Upline, I love you. Huwag ka mag-alala. May pay-in akong 10. Dapat ganun. So, next. Ngayon, pag-usapan na po natin. Ito na po, start pa lang po tayo. Facebook marketing. Pag sinabing Facebook marketing, ito yung tamang postura or tamang posting, tamang pagninegosyo sa Facebook. Kung ikaw ay bago on member or even matagal ka na, okay? Ito po ay talagang napaka-effective. Kung ito'y talagang isa sa puso mo. Ito yung talagang masasabi kong foundation ng negosyo natin. Ito yung dapat natin ginagawa. The Facebook profiling. Pag sinabing profiling, paano ka magpostura? Parang ganito. Anong negosyo natin? Mga partners natin dyan. Si Gladys, thank you, apply. Siguraduhin mo lang, Gladys, may 15 minutes ka, hanapin ko yan. Sa panahon po ngayon, di ba? Anong binebenta ho natin? Ano yung binebenta natin? The produkto? The company? Anong binebenta natin? Pag nagpo-post tayo, produkto ba? Company ba? Actually, hindi. Ang binebenta po natin is ourselves. Ang binebenta natin, sarili natin. So, ang tao kasi, lalo na sa Facebook, importante yung trust. Tanda po natin, we are in the business of make-believe. Paano po natin mapapaniwala yung prospect natin kung tayo mismo hindi ka panipaniwala? Diba? Meron ho ako. May mga naawa ko minsan kasi may mga naliligaw po na inquiry, sa akin, minsan kay Odette na gusto mag-join. Tinatanong namin, sino po ba nag-invite sa inyo? Usually ganun pag may mga naliligaw na inquiry, nagtatanong muna ako, sino po nag-invite? Meron po nag-invite sa akin, ganito, taga-ganyan. Doon po kayo sumali kasi ganito, ganyan Kaso parang hindi ka panipaniwala, ang labo ng picture, ang labo. Yun po yun. Diba? Paano tayo paniniwalaan ng prospect natin kung yung Facebook natin hindi ka panipaniwala? Kaya dapat sa Facebook pa lang, marunong tayo tamang posting, maayos yung profile picture. So dito, hihimayin ko yan. Parang ganito yan Tignan mo yung Facebook mo ngayon, kapatid. Tignan mo. Kung ikaw mismo na i-inspire, good news. Pasado ka. Pero kung ikaw at nakita mo yung FB mo at ikaw ay na-expire, yung tipong hindi inspired expired. Diba? Kasi pag tignan mo, di ba, parang ayaw mong tignan kasi wala ka gana-gana. So, kailangan mo na mag-improve, kapatid. Kailangan mo na mag-innovate.
Diba? So, kailangan ayusin na natin yan. Kailangan ikaw yung tipong networker. Pag tinitignan mo yung Facebook mo, yung profile mo, wow, ang gwapo naman, ang ganda naman ito. Yung tipong excited kang tumingin ng timeline mo. Naalala ko, eto ginagawa ko na to, hindi pa ako onliner. 2013 pa lang, ganito na ako mag-Facebook. Diba? May yung mga tipong sabi, masama daw yung social climber. Hindi masama yung social climber. Talent nga yun eh. Pumupustura silang mayaman sila, kahit di sila mayaman, at least, finipin nila, mayaman sila. Diba? So yun, ganun dapat tayo sa Facebook. Kaya na ito malupit. Sa field po kasi, para makapag-convince tayo ng prospect, kailangan may kotse tayo, kailangan may resulta tayo, kailangan magpapabangon tayo, kailangan maayos ang damit natin, marunong tayo kumausap, mabango yung kamay natin. Ganun sa field. Magastos. Matrabaho. Hindi ko sinisira field dahil doon ako galing. Pero yun ang totoo eh. Sa online hindi mo na kailangan maging mabango. Kahit bagong ligo ka, kahit ang bantot ng hininga mo, di ka pa nagsisipilyo. Maamoy ba nga ng kausap mo? Hindi mo naman kailangan ng soap ng kotse agad. Bakit? Marunong ka lang mag-posting, marunong ka lang mag-Facebook profiling. Aba, parang may resulta ka na. Tama? Eto ho yan. Tingnan nyo naman, sila John Lloyd. Parang ganyan. Para ka magiging artista sa Facebook. Ibebenta mo yung sarili mo. Kahit hindi ka pa kumikita, nag-uumpisa ka lang, dapat itrato mo na po yung sarili mo na icon ka na, resulta ka na. Bakit? Kasi icon ka ng grupo mo. The mere fact, the mere fact na nag-networking ka, leader ka na, ibig sabihin may chance ka maging leader. Pag nag-recruit kami, nagtiwala sa yung isa, ibig sabihin may nililid ka na. Yes. Kailangan high value. Yan, diba? Grabe, ang yabang ni Don Bado. Dapat marunong ka mag-high value sa field. Yun ang nga, diniscuss ko kanina. Sa Facebook, kailangan mo lang pumustura ng tama. Kailangan lang yung tipong posting mo, talagang feel mo na mayaman ka. Diba? High value. Kailangan yung tipong, parang sa panahon mo ngayon, o kaya nga new normal, diba? O anong meron ngayon? Ang daming tao naghihirap. Ang daming taong walang trabaho because of the crisis. Ngayon, bakit ka makakakuha ng market? Simply because dahil sa posting mo. Pag malupit ka mag-posting, kung antindi ng profiling mo na ipapakita mo, hindi ka magyayabang kapatid. We are on the business of make-believe. Paano mo mapapaniwala ng ibang tao kung ikaw mismo hindi ka panipaniwala? Kuha mo. Kaya ang posting dapat talagang kapanipaniwala. Ipo-project mo na mayaman ka. Ipo-project mo lang. Ganun ang negosyo eh. Nagpo-project ka, darating yung time, finipil mo na mayaman ka, darating yung time, yayaman ka. Yan. High value. Kailangan ang picture mo malinaw. Picture mo nga. Kagaya magpupustura ako mamaya sa story. Magre-recruit ako eh. Pero naka-brief lang. So, kailangan clear yung quality ng picture. Paano po kung ito para sa mga OFW po, na mga mahal kong OFW? Ay naku ho, sobrang mahal na mahal ko mga OFW. Yan ang bumuhay sa akin sa buong buhay ko. Kasi tatay ko OFW, mga downline ko OFW, marami akong mag-anak na OFW. Ito po'y para sa inyo. Okay, itong module na to. Kailangan po maayos ang picture. Kailangan abundance. Kasi pag malinaw ang picture, it create an abundance. Pati dito. It create an abundance. Pag mapangit ang picture, malabo ang picture, pang mahirap. Sorry to say ha. Sorry for the word. Hindi ikaw pinapatamaan ko. Kung luma ang cellphone mo at hindi naman malinaw, walang problema. Meron pong solusyon. Simple lang. Punasan mo yung cellphone mo sa likod. Yung iba kasi malabo lang yung camera kasi hindi pinupunasan yung cellphone sa likod. Number 2, tip ha, punasan yung cellphone sa likod. Number 2, gumamit ka ng ilaw kahit ang cellphone mo malabo. Pero pag ang ilaw malinaw, swak sa banga. Lilinaw ang picture. Kahit gaano pa kaganda ang cellphone mo, pero malabo, madilim, pangit pa rin ako. Parang ganito, meron akong ring light. Patayin ko. Nakikita niyo ba?
O, di ba hindi? Buksan ko. O, di ba kitang-kita? Ganon din sa camera. Gamitan nyo lang ng maayos na ilaw. Hindi naman kailangan syempre sa mga full-time dito na nasa Pilipinas, necessity po na meron tayong red light. Sa mga nasa abroad naman, kahit yung ibang tapat walang sa ilaw, linawan lang. Importante maayos po yung picture. Bukahan nyo. Pictures. Ayan ako. Sample. Ito, next. Your life is your message to the world. Make sure it's inspiring. Marami nang nakakarinig sa inyo yan. Pero sa negosyo po natin, ang Facebook mo, yan yung mensahe mo sa mundo. Okay? Kaya parang ang labanan ngayon, pagandahan na ng social media eh. Diba? Pagandahan na ng picture. Paano ako? Nag-uumpisa pa lang po ako. Hindi pa ako nakakapag-travel, walang problema. 'Di ba? Hindi naman required na kailangan magpunta ka ng Maldives, tumalong pa ng skydive para gumanda. Hindi. Diskarte kasi ako naalala ko. O, kagaya niyan, new normal. O, mag-picture ka lang maayos sa bahay mo. Mag-suot ka lang ng maayos. Yung mga magagandang lugar na gusto mong puntahan, i-save mo lang nasa Google. Ilagay mo dyan. O, kumamit ka ng mga quotes. Hindi naman mahalata yan. Diba? So, turuan ko kayo mamaya. So, kailangan maayos po yung profile picture. Tapos, gamit kayo ng mga, na nickname. Ako, nickname ko talaga. Tawag nila ako LinkedIn. Pero sa akin, kasi para sa akin, Unstoppable. I'm Mr. Unstoppable. Mr. Unstoppable. So, gusto ko yung ganyang, gusto ko yung gano'ng parang declaration sa sarili. Okay, kasi na-attract mo yan, unstoppable. Yan. So, yun yung nakalagay sa akin. Okay, so, dapat pala, sa profile picture mo pala, pay na. Dapat piliin mo yung best picture mo. Okay, dapat yung kita yung mukha mo, o nasa magandang lugar, dapat maganda yung lugar. Gamit ka rin ng featured photos. So, kailangan maayos yung featured photos na. Okay? Yeah. That's the basic. So, ito. Next is, ang kailangan lang po na ipopost natin dito is that post only positive, motivational, and happy quotes. This will boost your positive spirit to you and your prospects. Okay? Good vibes only. Train your mind to see the positive in every situation if necessary. Yeah. So, kailan point, huwag po kayong magpo-post ng negative. Bawal ang negative. Kahit ano pang sitwasyon na nangyayari sa inyo. Ayan ho. No negative. Kahit may sakit pamilya mo, kahit may problema ka, kahit ano pa iniwan ka ng jowa mo, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo. Kahit ano pang problema na nararanasan mo, kapatid, bawal mag-post ng negative. Ako po ay ma-practitioner. Kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung tinuturo ko, ginagawa ko. Sample. June 12, Araw ng Kalayaan. Yeah. May pinagdaanan po ang inyong lingkod. Okay, for the past 65 days, March yata yun? March. Yung bagong pasok yung COVID-19 sa Pilipinas, and kinasamaang palad, yung father ko, tatay ko na bumuhay sa akin ng ilang taon na naging OFW, na lagi kong kinikwento, na sponsor ko, siya ho yung nag-recruit sa akin dito. Tinamaan po ng COVID-19. And special case po siya. Okay? So, special case, na dumating pa sa point na dinala siya sa ICU. May times na bumagsak talaga yung BP niya. Nagpanic yung mga doktor. Mahabang kwento ho. Ang bottom line, para akong nasa pelikula. Yung akala ko na sa movie ko lang mapapanood, iba pala pag pamilya mo nyo na yung nakakaranas. Ilang araw na hindi ako makatulog. Ang malupit pa nito, habang may pinagdadaanan po ang inyong lingkod, marami pong problema na dumating sa akin sabay-sabay. Isa sa matindi kong sinolve na problema. Hindi naman sobra, pero matindi ho yung sinolve kong problema sa networking career ko.
tumama ho ng mga panahon na yan. Alam niyo, tipong nagkasabay-sabay. Di ba? Kung kayo kaya lumagay sa sitwasyon ko, baka magmaya mag-deactivate ka na ng FB mo eh. Pwedeng ganun eh. Kasi ang hirap. Pero imbis na tumakbo ko, hinarap ko. And hindi ko ugali na umatras. Kumbaga, kaya sobrang thankful ako kaya may post ako kanina. O yan, deactivate. Baka malamang iba sa inyo, deactivate. Diba? Kasi hindi mo kayang humarap sa downline. Pero despite sa mga sitwasyon na nangyari sa akin, na hindi alam ng mga downline ko, walang nakakaalam. Ang nakakaalam lang nito si Upline Joseph, saka si Doktora Connie Cabanto. Wala akong ibang mapagsabihan. Ang hirap po. Yung tipong minsan gusto ko na lang, siyempre, tao lang tayo eh. Naiiyak ako minsan mag-isa, nagigising na lang ako, tapos umiiyak ako. Hindi ko alam kasi gagawin ko. So, isa yan sa isa sa mga, hindi ko naman siya makita na dark moment, pero pwedeng dark moment of my life. Pero lumaban ako. Hindi ko pinakita sa mga downline ko na may pinagdadaanan ako. Kasi ayoko maka-apekto sa iba. Baka mamaya matakot sila, baka mamaya matakot din sa akin, hindi na dumikit. Diba? Maraming di nakakaalam, pero still, inayos ko lahat ng problema. Kahit sobrang ang dami yung binabagsak sa akin, stress, still, hinarap ko pa rin ng buong buo. Sabi nga, it's easy to become positive when everything is okay. But the challenge is how to stay positive when everything is not okay. Madaling mag-post sa FB na positive ka. Tama. Paano kung ang sitwasyon mo ganyan? Kaya mo bang mag-post ng positive? Naalala ko, yung first na training ko ng Facebook marketing, that time, nasa ospital pa si Papa. Alam niyo ho ba? Para sabihin ko alam niyo ho ba? That night, isang gabing yun, alam ko, isa sa mga gabing yun, si Papa, yun yung madaling araw na parang tumawag siya kay Mami, nahirap siyang huminga. Imagine niyo, kaya niyo ba mag-train? Kumbaga sa akin, nagte-training ako, humingiti ako, nagpapasaya ako ng ibang tao, nang-inspire ako, pero at the back, sa likod ng camera, may pinagdadaanan pa rin akong problema. Pero hindi ako nag-focus sa negative. Mas nag-focus ako sa bagay na kaya kong control. Kasi nandun na yun. Kasi the more na nag-iisip ka ng negative sa utak mo, the more na mapapalala mo yung sitwasyon. Kung sino man sa inyo may problema, tip ko ho, pag iniisip mo lagi yung problema mo at nag-worry ka, lalo mo lang palalalain yung sitwasyon. Kaya instead na mag-focus ka sa problema mo, mag-focus ka sa solusyon, humataw ka. Humataw ako eh. Isa yun, nagsipag talaga ako ng todo. Kahit may sitwasyon ako. Kasi pag hindi ako nagsipag, puro negative papasok sa utak ko. Binawa ko, pinagbisi ko yung sarili. And truly enough, yun yung nangyari. Gumaling si Papa. Magaling na ho siya. COVID-free at healthy. Diba? So, ano po yung point? Anong relates? Hindi siya relate sa topic. Ang relate po nito, simple lang. Kahit ano pa hong pinagdadaanan mo sa buhay mo, kapatid, huwag mong ipopost pag negative. Kasi pag pinost mo, sinisira mo negosyo mo. Diba? Dapat ipopost mo lang positive. Kahit gaano pa kalala, huwag ka mag-post. Kaya nung pinost ko yan sa FB, tapos na. Ibig sabihin, done na. Ibig sabihin, magaling na siya. Nung pinost ko yan, positive yung pinost ko, magaling na siya. O ano naging effect? Maganda. O, kasi mga tao, hindi pa nag-isip ng negative. Kung pinost ko siya, nung may sakit siya, hindi nag-isip silang negative, baka lumala pa si Kuya. Na-attract pa. Kaya, wag magdrama ha, wag magdrama sa FB. So next, bilisan ko lang. Use emoticon. Ano po to? Sa pag-Facebook marketing natin, tandaan nyo ho, dapat ang nakikita sa Facebook nyo, lalo na sa mga nagmamarket ngayon, gusto mo maraming direct, dapat, at gusto mo maging follower mo, hindi puro member lang. Kung gusto mong lumaki ang network mo, dapat ang friends mo, maraming prospect at mga downline mo. Hindi ko inilalahat. Siyempre sa project, okay lang yan, maging mag-friends tayo lahat. Pero tandaan nyo, kailangan marami kang friends na puro prospect kasi kailangan mo mag-recruit eh. Kailangan mo mag-build. And ang prospect, ifa-follow ka niyan kung interesado ka. Kung ipopost mo puro negosyo,
Hindi ko sinasabing masama mag-post ng puro easy, ng puro business update. Hindi masama yun. Kaso kasi may mga prospect na mauumay sa kakapost mo ng negosyo. Kaya dapat marunong ka mag-balance. Iba-iba dapat ang posting mo. Parang TV. Ang TV ho, pansinin nyo, ano bang negosyo ng TV? Ang negosyo ng TV, commercial. Tama, yung produkto na binibenta, doon sila kumikita sa advertisement. Pero bakit pero ang tao, papanoorin ba yung advertisement? Hindi. Ang tao, nanonood sila ng TV simply because dahil sa probinsyano, dahil sa mga telenovela, doon sila na-entertain. Ganon din ang Facebook natin. Wala namang pakialam minsan ng prospect sa pinopost mo negosyo. Pero dahil ang pinopost mo, yung about sa buhay mo, doon sila mag-iinteresado. Kaya dapat ang posting iba-iba. For example, like. Yan, pwede yung like, yan yung business. Yung puso, o pwede ka mag-post ng love life mo. Pwede ka mag-post ng about sa love. Yan. Yung patawa, pwede ka mag-post ng jokes. Post ka ng jokes. Kasi marami kang makukuha ang prospect dyan sa mga jokes. Good vibes. Yung shock, ano yung mga shock? O yung mga nakakagulat na mga bagay-bagay. Lifestyle. O. Yung drama, ano yung umiyak? O, kunyari, namatay yung aso mo, i-post mo. Yung drama na hindi drama na hindi negative, ha? So, ganyan. Yan, genres as drama, comedy, and love story are the big hits in entertainment. So, yan na yan. Nandiyan na yan. Okay, so ito yung sample ng mga posting natin, mga kapatid. Okay, bibilisan ko lang. Sa normal, ito yung mga posting dati. The activities of normal. Ano to? Ito yung mga hindi na po natin magawa ngayon. Yan. Ano po yan? Yung mga gathering, di ba? Yung mga mom, yan, may mga seminars. Yan yung mga posting dati. Pag nagpo-post ka yan, di ba? Yan yung posting ng activities sa networking. O ayan, one-on-one, events, anniversary, hakot ng package sa office. Ayan, until now, nagagawa pa rin naman yan kasi bukas sa office Pero hindi na kailangan sama-sama. Diba? Yung mga OFW, hindi nagagawa. Lifestyle, gimmicks, travel, banding ng group. Yan, yung mga posting dati. Diba? O, ngayon, ito yung new normal. Ito na po yung dapat posting. Ganito na dapat yung posting natin ngayon, ha? Kasi hindi na ho nagagawa yan Wala na tayong choice Eto na. Yan. New normal. Ang posting dapat ito, Zoom. Pag nagpo-post ka ng Zoom, pinapakita mo na may negosyo ka. Na may maganda kang business. Na yung negosyo mo nakatalon sa new normal. Ibig sabihin, nakasabay ka sa new normal trend. Pag nakita ng mga prospect mo na nagpo-post ka at ang dami kagaya ngayon, nagpo-post ako. Sige, postura tayo. Post tayo. Kunyari, lagay ko, screenshot ko. Ang daming nanonood. Makikita, pag pinost ko to, makikita ng prospect, uy, okay yung business nga, marami Dapat gano'n. Marami po sa atin nagsuzoom. And tanong, na ma-maximize mo ba yung Zoom mo? Baka mamaya, uma-attend ka lang. Hindi mo man lang ini-screenshot, hindi mo lang pinopost na maraming attendees sa group chat or sa Zoom ng grupo nyo. Yung success story, kinukuha mo ba? Binibidyohan mo ba? Ini-screenshot mo ba? Pinopost mo ba sa timeline mo? Baka mamaya uma-attend ka lang. Kaya ngayon kapatid, ngayon naririnig mo ko, pag may Zoom ang grupo, may mga kanya-kanya tayong eco sa project. Almost everyday, iba't ibang eco, iba't ibang activity. Kailangan, i-screenshot mo. I-maximize mo. Attend ka na lang, total, attend ka na lang, i-maximize mo na. Ilagay mo sa story mo, i-post mo sa FB mo para nakita ng prospect mo na tumatakbo yung negosyo mo. Kasi maraming tao ngayon na walang trabaho, maraming tao ngayon na naghahanap ng oportunidad. Paano nila malalaman na maganda yung business mo kung hindi mo pinopost na nakatalon ka na sa new norms, which is Zoom. Clear? Yeah. Post ka ng result. Kagaya niya, si Upline Daniel, si Coach Daniel, 600,000. Si OJ, quality time with people. Yan. So, dapat ikaw yung bida. Pag nag-post ka, ibibida mo sila. At the same time, dapat ikaw yung bida. Ako pag nagpo-post ako, ayan. Ini-edit ko pa yan. Ilagay ko yung picture ko sa gitna. Nada ko yung pinakamalaki. So, it represent. Ako yung bida. Kahit OFW ka, kahit umattend ka lang.
screenshot mo, tapos ilagay mo na ikaw yung nasa gitna, ikaw yung nasa tuktok. Diba? I-claim mo na kasi darating yung time magiging leader ka naman eh. Dapat ngayon pa lang sa utak pa lang na leader ka. Okay? Yan. So ito, gamit tayo ngayon. Ito, applicable po to lalong-lalo na sa mga nagpe-present sa Zoom. Okay? Ito po pwede nating gamitin. Kasi marami po na mga onliner. Di ba minsan wala tayo maayos na lugar, minsan nasa CR lang yung OFW. O paano kung OFW ka, nagpe-present ka? So syempre, kailangan mo mag-project na yamanin ka. Diba? Wala kang maayos na background. Gamit ka ng Zoom background. Gamit ka ng virtual. Paano ba yan? Search ka sa Google. Search ka ron, type mo, for example, room, virtual background. O kaya, office, virtual background. Dapat ang kukunin mo na virtual background, yung medyo katotohanan naman. Okay, yung iba kasi kumukuha ng virtual background, hindi naman masamang kumuha ng mansion sa likod. Pero kasi minsan halata na hindi totoo. So, ako, parang hindi ko rin siya makuha. Pag virtual background ka pa, hindi naman mukhang career reality. Ito yung nasa background ko, di ba medyo mukha naman po siyang totoo. Hindi po totoo yan, virtual background lang yan. Yan yung kinuha ko kasi medyo dim siya eh. Kaya kung gusto nyo medyo parang totoo, kuha kayo ng medyo dim. Yan, medyo dim yung ilaw. Pag sinabing dim, medyo madilim ng onte. Yan, huwag yung masyadong mailaw. So, ganyan lang kasimple. Click mo lang yan, yung more, tapos palitan mo lang virtual background, tapos piliin mo na yung virtual background na gusto. Kagaya ho ako, virtual background ko. Yan, ipakita ko saan nyo ha. O, pag walang virtual background, di ba hagdan yung background ko? Nasa condo ako. Kaya hindi ko ginagamit hagdan eh. Ang maganda sa akin, itong opisina ko. Ayan. Yan yung office ko. Yan yung plaque ko. Bahay. Tapos ang harap ko ang opisina ko, ang harap ko, EDSA. Yan. Kaya minsan nag-story ako, kita yung EDSA. Ay, nakakabaliw po yung view ko. Pag nakita nyo yung view ko, kita nyo yung buong Manila at Ortigas. Kaya ako ganado ako lagi pagkagising ko sa umaga. Kasi kita. Dito, hindi maganda. Siyempre, alangan naman lagay ko rito yung yung opisina ko. Kaya gumamit po ako ng virtual background. Clear po ba tayo doon? So, yon. I hope natututo po kayo. Next na tayo. New normal. Income. So, ito din yung mga example na ipopost natin. The income. Post ka ng income ng mga kagrupo mo. Post ka ng income ng mga kumikita ngayon. Ang dami po, sangkaterba ang kumikita sa Jailim Project. And so far sa buong EC, tayo ang namamayagpag na pinakamaraming earner sa panahon po ng pandemic. Ang dami pong kumikita sa EC. I-post mo. Okay, pwede mong i-claim na business partner mo siya. Pwede mo sabihin na kagrupo mo. Kasi magkakaisang group lang tayo eh. We are one team. We are one empire sa Jailim Project. Diba? So magka-group tayo. Walang masama kahit i-post mo yung mga hindi mo downline. Apply mo, i-post mo. Walang problema. Diba? Kasi makikita ng prospect na yun, grabe, kumikita pa rin sila. Ano pa? Lifestyle. Kung noon, ang ipopost natin, yung mga travel, so hindi na natin siya magagawa ngayon. So, ang point, kailangan pa rin natin mag-project na yamanin. Nagpo-profiling. Okay? So, hindi ka mayabang. Kailangan mo lang ipakita sa FB mo na nakakaangat-angat ka sa buhay kahit may crisis. Okay? Kasi the near fact na nagpo-post ka na masasarap na pagkain, na naangat yung buhay mo, tinasabi mo na rin na kumikita ka at ang ganda ng negosyo mo. Subconsciously, nakikita ng prospect, grabe, hindi apektado si Idol Bad. So, ganun. So, ano yung mga lifestyle ngayon? Simple lang. Anong lifestyle ngayon? Pagkain. Pagkain, di ba? Ang pagkain ngayon, luho na kaya yan. Ako na paminay, kasi wala aming hindi nakakapag-travel, mag-post ka ng masasarap na pagkain, ay nakakabaliw kaya. Paano kung wala ka namang pagkain na masarap na kung OFW ka, picturean mo yung pagkain ng amo mo.
Lagyan mo ng ilaw, ikaw nagluluto niyan, di ba? O picture ka, selfie ka sa pagkain ng amo mo. O, post mo, grabe. Thank you, easy. Yan, diskarte dong. Kailangan mong diskartehan kahit nasa abroad ka. Mag-project ka. Parang ito, downline ko to. O. Kumita siya na, may in-encode yung apply niya sa kanya. O, kumita ng 8 times isang araw. Aba, pumustura. OFW po yan, ha? Pumustura, gumanon lang. Parang nabali lang yung leg. May stiff neck. Tapos, in-edit niya. Actually, hindi niya marunong mag-edit. Pina-edit sa upline. Pero ngayon, marunong mag-edit niya sa photogrid. Ang ganda ng tignan. Dumami paying niya. Laging nagagamit yung picture. Ito nga, nagamit ko. Si Regine Felizarta, downline ko yan. Isa yan sa magaling mag-postura sa mga OFW. Post kayo. Diba kung kumita ka ngayon, even kahit 1.5 lang, screenshot mo, yung DTC mo, lagay ka ng selfie mo, 1 day income, 1 hour income, 1 hour income, 1.5. Post. Post lagi. Oh, bakit kailangan mo mag-post lagi? Diba? Alangan na may isikreto mo yung business mo. Walang may alam na nila. Walang makakaalam ng negosyo mo kung hindi ka nagpo-post. Oh, ayan, lifestyle, gadget. Lifestyle ngayon yan, pera. Oh. Diba? Basta importante, kapatid, sa lifestyle, kailangan mo lang mapakita sa market mo. Hindi ka nagyayabang, ha? Pinapakita mo lang na maganda yung negosyo mo. Okay? TikTok. Ay, ako, ang dami kong downline na kumikita ngayon ng malaki dahil sa TikTok. Ang daming may direct ngayon sa TikTok. And ako, personally, hindi ko ako nakakarek sa TikTok. Pero ang dami ko hong downline na mga millennial at Gen Z, na mga OFW. Okay, sa Team Ami, yan, sa grupo ni Regine, ang dami nilang paying sa TikTok, ang dami mga leaders niya sa TikTok. Ang ginagawa lang nila, nag-TikTok sila. Sa mismong TikTok app, nakaka-recruit sila, nagdo-duet sila. Tapos pinopost nila na, ito pa TikTok lang, kumikita. Ang dami nila napapapiin sa TikTok. Yan. Postura, influence marketing. Kailangan mo mag-project. Akala nyo ba, babae lang magaling mag-selfie? Lalaki rin kaya. Project ka. Diba? Pumustura ka. Kailangan pakita mo. Parang ako, nung panahon na may crisis, na may pinagdadaanan ako sa buhay, nagpo-post pa rin ako, pumupostura pa rin ako. Kailangan mo ipakita na #strong ka, boy. Diba? Kailangan mo pakita yan. Kasi makakakuha ka ng audience sa ganyan eh. Yung mga taong, makukuha mo dyan, yung mga taong, pala, ganito. Si ganito pala. Diba? Makukuha ka. Influence marketing po ang tawag dyan. Yan. Ito na ho. Attraction marketing. Yan. So, ito naman, yung tipong ina-attract mo yung mga bagay na gusto mo pong mangyari sa'yo. Okay? Ito applicable din to even ang TikTok po, even OFW, effective po to ha. Lalo ni mga OFW ngayon, ang dami mo nagti-TikTok, di ba? Kaya ang dami ko nagti-TikTok ka na lang, hindi ka kumikita, at least i-market mo na lang sa Facebook. Attraction marketing, ito po yung ina-attract mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Parang ganito. For example po, may goal ka. May goal ka na gustong puntahan. May gusto kang travel. May gusto kang kotse. May gusto kang bahay. Ako, ito yung goal ko. Nag-iipon po ako ngayon. Sabihin ko, ang goal ko ho, makaipon at bubili ako ng 50 million worth of mansion, villa. Yun po yung target ko. So, gusto kong bumili ng magandang bahay na yung tipong doon kami magbabanding ng grupo ko para hindi na ako gagastos sa labas. Bahay ko na lang. Hindi na ako magsasalita, magdadadaltan. Pag nagpunta sila sa bahay ko, baliw na. Di ba, humataw ka, ito future mo. Mga ganon. So, pinost ko yan. Yung bahay na yan. Nakita ko lang yan. Pinost yata ni Edith yan. So, nagandahan ako. Ganda yan yung gusto kong bahay. So, pinost ko siya. Ang caption ko lang dyan, kinikilig ako. Thank you, empowered consumerism. Alam nyo, ang daming prospect na nag-inquire sa akin dyan. Akala nila, binili ko na or bibiling ko na. Although, bibiling ko naman talaga siya. Pero, hindi pa ngayong taon. Maybe next year, hindi natin masabi. Maybe 2 years from now, hindi natin masabi. Pero ang bottom line, wala akong nilabas. Hindi ako lumabas ng bahay. Gumamit lang ako ng malupit na caption at itong bahay na to, nakita ko lang sa Facebook, kinuha ko lang, pinost.
nag-trending. So, ganun. Dapat gamit po kayo ng mga ganun. Ngayon, huwag ka mahihiya. Hindi mo naman sasabihin, etong kotse na to, thank you, Empowered Futurism, nabili ko yung kotse. Hindi ganun. Pwede mo naman sabihin na kinikilig ako o kaya excited ako, ilang tulog na lang. Ganun. Parang kiniklaim mo na siya na malapit ng mapasayo. Okay, huwag ka mahiya na mag-claim na mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo. Dinedeclare mo lang in advance. Okay. Nagde-declare ka lang ng advance. Yung iba kasi nasabi, nahihirapan ako magpa-pay-in kasi wala akong resulta. Paano ako makaka-pay-in? Ganun na nga yun. Paano ka magkaka-pay-in kung hindi ka nagpo-post? So ito na ho yung magandang pamamaraan. Para ka na rin nagkakaroon ng simpleng, alam mo yun, na kino-condition mo yung mga friends mo na maganda yung mangyayari sa'yo. Kaya maa-attract mo sila. Okay? So, yun. Ano pa? Conversation. New normal. Diba? So, yung mga conversation po ng mga pay-in, pwede nyo rin pong i-post yan. Okay, for example, may napapayin ka, kagaya na to. Gusto ko po mag-join sa business na to, ma'am. But need ko po guide nyo kasi hindi po talaga ako ganun kagaling at mahihain. Usually, di ba maraming prospect na ganun? Mahihain at hindi magaling. Re-replyan mo, naman, hindi ka mag-isa dito, madami ka makakatulong dito, at isa pa, madaming naging successful. Ito chat yata kayo dito. Okay. So, yun. Diba? So, pwede mo rin i-post yan. Grabe, meron na naman tayong business partner na tutulungan. Ito, direct ko to. Si Jaira Bade to. Ito, local lang to. Taga Mindanao to. Tawag sa akin, Insan. Isipin mo na, pag meron akong nire-replyan, na, kasi may mga nag-inquire sa akin to, nag-a-add ako ng mga friends na Bade. So, ang tawag ko dun, Insan. So, matagal ko na siya nakakausap, matagal ko ng friend, hindi nag-join, nawala ng trabaho. May naipon. So, sabi niya sa akin, sige, Insan, sali ako. Bahala na si Lord. Yun. Gawa ko, naisip ko na, pwede kong screenshot to. Nag-comment ako ng matindi. Isipin mo na ito na solusyon para makaahon ka. Nakita mo naman sa video, mahirap sila. Pero ngayon, asensado na. Sinend ko yung mga video ng mga downlink ko na may resulta o ng mga testimony. Hindi mo malalaman hanggat hindi tayo susubok. Sige, Insan. Kita mo, dami OFW. Yun. Nag-join yan, member na yan. Ito pa. Hello coach, ayan na, bumigay na amo ko. Nag-advance to. Ready na, bukas papadala na para sa Tuesday, kuha na ni Ma'am Michelle. Ilan account? 9 account. Diba? 9 account agad, isang bagsakan. Galing pa sa hadiah yan. So, i-screenshot mo yan. Pwede mong i-post sa FB mo. Pwede mo rin i-post sa story. Kasi makaka-attract ka ng mga prospect. Clear? Marami pang ganyan. Marami mga convo. Pwede niyo pong gamitin. Okay? Para to tip. May group chat kayo. May mga group chat tayo. Pwedeng hingan mo yung apply mo ng mga convo. Apply, may mga convo ka ba dyan ng mga prospect? Pengi naman. Ako ang ginagawa ko, pag meron ako magandang usapan sa prospect na magpadala, screenshot ko yun, tatakpan ko yung pangalan, o kaya pag hindi nakalagay yung Don Bade, isisend ko sa group chat, sasabihin ko, guys, gamitin nyo na to, screenshot, i-post nyo na, send nyo sa prospect. Ito po, hindi pwede nyo isend din sa prospect nyo, ha? Pwede rin pong pang follow up to. Pwede nyo gamitin pang follow up. For example, may prospect ka, gusto mo nang pasalihin. Part, may nag-join na naman sa akin. Pakita mo yung screenshot. Grabe. Diba? So, diskarte lang po. Yun na po. Actually, tapos na po yung tamang posting ko. Yan po yung pwede nyong i-post. Okay? Actually, hindi lang po dapat puro business ang mga posting. Dapat ang posting, mayroon din sa ginagawa nyo, ano ba yung ginagawa nyo sa buhay nyo. Iba-iba. May nagtanong, ilang posting pa per day? At least, huwag kang bababa ng 5. Mas maganda 10 everyday. Kasi lalo na sa mga nag-uumpisa, kailangan nyo po talaga mag-post mayat. At least every 2 hours, every 3 hours. Kasi nagba-market kayo, parang nagpa-flyers. At iba-iba dapat yung posting, hindi dapat puro business. Siyempre, mas lamang yung negosyo. Pero ako kasi pansin ko, mas nagka-trending pa nga pag may mga posting ako na puro joke,
may posting ako na, meron, di ba nag-uso yung ano, inom lang ako water. Andiyan pa po ba kayo? May natututunan ba kayo? Comment number, sige, para magising kayo, 69. Comment 69 sa mga nakikinig dyan. Yan, para magising-gising naman tayo. Yan, ang daming OFW, namimiss na ang 69 sa bingo, diba? Sa bingo, 69. So, yun. Favorite number sa sisa niya, sa bingo. Para magising-gising. So, ano ba? Saan ba ako? Yun, 5 to 10 posting every day. Yun, yung mga di ba nauso yung face up? Sige, okay na po. Okay na, masyado kayong nawili sa 69. So, alam ko yun. So, di ba nauso po yung face up? So, nung nakita ko yung face up, sabi ko, uy, okay to pampatrending. So, ginamit ko yung yung face up. Ginawa ko yung mukha ko, ginawa kong babae, pinagtrepan ko yung sarili ko. Nag-trending siya, di ba? Tapos yung si Odette, ginawa akong lalaki. Nag-trending. Kasi may mga bagay na gano'n. Yung iba, parang ang tingin nila na parang wala lang. Actually, may science po. Marami kasing prospect na nagmamatsyag sa'yo. Minsan may mga prospect na hindi nagpo-post sa negosyo mo. Pero pag napapatawa mo sila, pag napapangiti mo sila, at nagiging interesado sila sa buhay na meron ka, napapangiti at nag-like sila, ibig sabihin, meron na kayong connection. May science po yun. Kaya dapat ganun po ang posting natin. Okay? Ganun po ang posting natin lahat. Ngayon, tapos ka na mag-posting, magaling ka na mag-post kapag tatapos na tayo. Kahit magaling ka pang mag-post, kahit marami ka pang pinopost araw-araw, pero kung hindi ka naman po nag-i-invite, wala rin sa isa. Okay, kasi iba akala, pag magaling mag-post, magkakapay na. Actually, hindi. Ang posting, isa lang po yan. Malaking factor ang posting for panghiko, pang-magnet ng prospect, pang-follow-up. Doon siya maganda. Pero, hindi ka ko-connect talaga at hindi malalaman ng mga prospect mo ang negosyo mo kung hindi ka nag-iimbita, kung hindi ka nakikipag-chat. Diba? So, ang labanan pa rin sa Messenger. Sa Messenger po ang tunay na labanan. Dapat marami kang kinakausap everyday. May tanag sa akin, ilang beses ang posting? At least 5 to 10 everyday. Mas maganda, mas marami. Ilan dapat ang kinakausap everyday? Depende sa'yo. Okay? Kung full-time ka, at least dapat meron kang full-time, at least meron kang nakakausap na prospect, at least 10. 10 ang na-OPP mo. 10 ang nakakausap mo. Yung kakausap, ibig sabihin kung full-time ka, yung nasesendan mo ng OPP script, or ng echo. Nai-invite mo o nasishare mo ng negosyo. Kung full-time, mababa pa nga yung 10 eh. Pero kung gusto mo talaga kumita ng malaki, kitain yung kinikita ng mga top earner at ng mga upline mo, dapat mas damihan mo pa. Paano kung part-timer? Kung part-timer ka, kung OFW ka, at least wag kang bababa sa 5. At least 5, good numbers na yun. Kung 2, medyo pitik-pitik pa yan pag 2. Medyo tamad ang 2. Okay, so ganun, dapat ganyan yung ginagawa po natin. Action ng action pa rin. Okay? Diyan kasi nagkakatalo sa action. Marami magaling mag-post, magaling mag-profiling, pero hindi naman mahilig mag-imbita. So, pag dinaan mo sa pag-iimbita ng pag-i-invite, or kung naka-boosting ka man, kung hindi ka naka-boosting, kung naka-mano-mano, pareho lang naman effective yan. Dapat, ang target mo, marami kang kinakausap. Okay? Kahit anong, parang ganito yan eh. Apply, may problema ako. Ito, sa field to effective at sa online, sobrang effective to. In any situation that you have, whether may problema ka o naiwan ka ng boyfriend mo, naiwan ka ng girlfriend mo, nahihirapan ka man, may problema ka, etc., nagdadrama ka sa buhay, ang tanging solusyon, kapatid, mag-invite. Wala kang pera? Invite. May problema ka? Invite. Na-reject ka? Invite. Hindi sumalis sa'yo prospect mo?
invite. Invite. Di ba? Araw-araw may kanya-kanya tayong echo. So, dapat nag-i-invite po tayo everyday sa mga events natin. May mga live tayo. So, yun. So, yan, malapit na ako matapos. Ano ba yung mga tamang attitude ng isang onliner? Yan, ito po the right attitude. Ito po yung bonus, the online etiquette. Okay? Yan. Ano ba yan? Sa lead your team in Facebook newsfeed. Kung gusto mong magkaroon ng maraming like, sino po rito yung gusto magkaroon ng maraming likers? Dapat ikaw mismo nagla-like ka sa mga posting ng upline, ng crossline, ng downline mo, and even prospect mo. Hindi nga lang dapat like, dapat pusuan mo pa. Okay. Sino rito gustong mag-trending or mag-share yung mga post niya? Dapat sa iyo mismo magsimula. Dapat nag-share ka rin ng mga posting ng upline mo at downline mo. Again, upline at downline. Okay. I-share mo yan. Okay. Lalo na yung mga live natin sa JLean Project, dapat ikaw mismo personally nakalike ka dyan. Kasi ang negosyo natin sa Facebook, it's parang karma yan eh. Minsan kaya hindi ka nila like ng mga tao kasi minsan ikaw mismo hindi ka nagla-like sa kanila. So, banda lang. Diba? Next is, yan, promote and support project activities. Kailangan ikaw mismo, nakasuporta ka, lahat po, nakalike ka na ba sa page natin? Imaginin mo, ang buong JLean Project community, ang council, si Chairwoman, si President Joseph, si Miss Tanya, lahat ng council, we are doing our very best para matulungan ang bawat isa. Noon po may bayad to, ngayon it's free. Kaya dapat ikaw mismo, parang para sa amin, ang sarap pong tignan. Pag nakikita namin yung mga members namin na sinishare yung post ng project, sinishare yung video ng project, ng live, dapat everyday, every time na merong sinare sa messenger ang timeline mo, sa ang upline mo sa messenger at sa nakita mo sinare niya sa time niya, dapat automatic gagayahin mo na po. It's a way of giving back sa project. Kasi libre na nga eh. Hindi ka na nga pinagbayad. May mga training tayong ganito kahit ikaw di kita siningil ng peso, hindi ka siningil ng upline mo. O, diba? Kailangan support the project kasi dyan ang gagaling lahat ng enerhiya. Diba? Kaya dapat yun yung giving back natin. Like at ipalike natin sa mga prospect. Promote project activities. Dapat tayo personally, meron tayong dapat nagko-comment tayo. Kung ano yung natutunan mo, dapat comment ka sa natutunan mo sa project. Diba? Yan. Ano pa? Eto. Naku, importante. Focus po kayo dito. Gusto ko matutunan nyo ho to ha. Lahat po ng mga upline dito at lahat din ng mga nagne-network. Kasi hindi ho lahat, hindi lahat ginagawa to eh. And sana ho, gawin natin lahat ho. Ako kasi every time nagtuturo ako, all out po talaga ako. Wala akong tinatagong. The power of teamwork. Napaka-importante po nito sa Facebook marketing. Example. Nag-post ka ito yung ginagawa ko personally. May direct ako, pinost ko. Pinost ko yung direct ko. Ang ginagawa ko, gusto mo bang dumami ang commenters mo? Gusto mo ba maraming comment sa'yo? Gusto mo ba yung downline mo, kaka-pay-in pa lang? Maku-curious na siya. Ano yung 15 heads? Ito ho, napaka-effective nito. Wala po kaming downline na umuwi ng Pilipinas na OFW na hindi 15 heads. Lahat po sila 15 heads. Even yung mga full, leaders namin sa abroad na talagang rumaratrat sa Facebook, yung mga talagang humahataw sa Facebook, even OFW, kadalasan po lahat 15 headers sa AUBI. Ganyan po sa amin. Enrolling po namin yan. Ngayon, may mga kanya-kanya tayong effective way paano ma-push mag-15. Importante ang 15 eh. Alam nyo naman yan eh. Ang 15 heads, hindi naman natin pinupush ang downline natin para kumita tayo. One time lang tayo kikita eh. Pero ang makikinabang ng gusto, yung mga downline natin. Meron po, ngayon, may downline po ako ngayon. Marami nag 6 figures. Meron po akong downline na naka 7 heads lang. Nandito sa Pilipinas. Alam nyo, mas marami pa yung production niya.
Ayoko ng pangalan. Mas marami ba yung production niya compared dun sa ibang production ng nag 6 figures. Kaso kasi matigas ang ulo. Nung nasa abroad, hindi nag 15 hits. Umuwi ng Pilipinas, syempre wala nang trabaho. So, kailangan na ng panggastos. Hindi nakapag 15, 7 heads na. I think 8 heads na ata siya. So, hindi pa rin siya pumalo ng 6 figures. Naka 70 lang ata siya, 80,000. Mga gano'n. Ang laki ng difference pag 15. So, going back to the topic, pag may pinost ka, ako po may pinost ako. Kinuha ko yung share. Click nyo po yung share. Yeah. Tapos, i-share nyo sa group chat ng grupo nyo. Example na lang. Ito. Leaders, pa-congrats po. Push na rin ng 15 accounts. Thank you. O, pwede naman leaders or guys, palambing naman, pa-push mag-15 accounts. Yan. So, kaya, ngayon, yung mga leaders mo, magko-comment dyan. Go for 15, go for 15, go for 15. O magko-cute yung sa mga member. Ano ba yung 15? O, diba? Parang nagtutulungan tayo. Kahit hindi 15 heads, kahit may pinost ka lang na simpleng post, gusto mo sabihin, gusto mong marami kang likes or marami kang magko-comment, yung mga prospect mo magko-comment, magpatulong ka guys, patulong naman, may post ako dito na about sa business natin, comment nyo naman ganito, lahat sila, magko-comment lahat yan, bang, 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 bang. Ganun lang, i-share nyo lang sa group chat. The power of teamwork. Ano pa? Lead your team in group chat. Mortal sin ho sa mga online ang mahilig mag-sin zone. Ako ho, pag ako apply nyo, ako lagi makikita nyo sa mga messenger nyo. Ganun po ako makulit. Even sa messenger naming mga council, ako yung pinakamakulit dyan. Yung, nature ko na ho yan eh. Ganyan talaga ako sa group chat. Ano ko yan, simula nag-online ako, yan yung naging culture ng group ko. Para sa akin kasi, pag patay ang group chat, patay ang negosyo. Ulitin ko, pag patay ang group chat, patay negosyo. Kaya dapat laging buhay. Kaya nakikita ko yung mga marami akong group, subgroup. Kung sino yung laging buhay na subgroup, siya rin yung maraming PE na grupo. Siya rin yung maraming kumikita na grupo. Kung sino yung grupo na laging patay, hindi na, nakikita nyo kasi pag lagi nasa taas, di ba, active. Pag nasa baba, hindi active yan. Ibig sabihin wala mga PE yan, maraming hindi kumikita. 100% totoo po yan. Okay. Kasi walang communication. Ano pa? Pag ang downline, puro sin zone, pustahan tayo. Hindi kumikita. Walang resulta. Tarsier. Di ba? Tarsier. Ang tawag ko dyan sa mga sin zoners, tarsier yan eh. Ako, mortal sin sa akin ganyan. Pag yung downline ko, sinisin zone ako sa group chat, naku, yari talaga sa akin. Pinapagalitan ko. Di ba? So, iwasan po natin yan ang sin zone. Kasi parang ano lang yan eh, sa field, parang kausap mo yung tao, tapos kinakausap mo, hindi sumasagot, di ba? So, online naman, nag-zoom lang. Kung hindi ka magsasagot, emoticon ka na lang, gamit ka ng reaction, pusuan mo, ilagyan mo ng o tawanan mo, depende sa trip mo. Importante, nag-reaction ka. Hindi kasi maganda na nagsisin zone tayo. Ang pangit kasi nun, imagine mo, nag-effort yung upline mo, nag-type, para i-motivate ka. Gusto niya umasensyo ka. Tapos ikaw sininzone mo. Di ba nakakawalang gana? Kaya dapat, buhayin natin po ang mga group chat. Yahoo! Next. Mentor. Sa mga mentor dito, sa mga upline mentor dito, importante connect to your downline. Okay, trabaho natin ang upline na kulitin ang downline natin para yumaman. Ang downline naman, pag kinukulit ka ng upline mo, be thankful. Bakit? Kasi hindi lang ikaw ang downline niya. Swerte ka pag kinukulit ka. Pag hindi ka na kinukulit, ibig sabihin, napapagod na yan. Kasi hindi ka nagko-comply. May batas. Di ba? Kaya dapat po, nakikipag-communicate ka sa downline, dapat nagpapamentor ka. At yung mga upline, tandaan natin, mga partners na. Ang upline natin, trabaho, turuan tayo mga downline. Okay? Ngayon, sa dami ng downline, sa dami ng mga partners ng upline mo, pag na-PM ka, be thankful. Diba? Kasi ang dami niyang downline eh. Tapos ikaw yung naalala niya, nabigyan ka ng energy.
Dapat be thankful. Makipag-mentor ka, ikaw yung mangulit. Sa dami ng tao niyan, baka, alam mo, sa dami ng tao niyan, dapat ikaw mismo yung makulit. Swerte kapag, pag ikaw yung mini-mentoran, dapat ako, hindi ho ako downline ni Up Joseph, for your information. Hindi niya ako downline. Na-meet ko si Up Joseph, kumunik ako sa kanya, 2016, doon ako naging part ng project. And bakit ako nakunik kay Up Joseph? Ako ho, yung makulit na distributor. Number 1 fan ako ni Up Joseph. Ako po'y muntik nang mag-quit, pero dahil sa video niya na testimony niya sa YouTube, doon nabuhayin yung loob ko. Every time nagte-training, every time nagne-network ako, pinapanood ko yung video na doon ako kumuha ng enerhiya. And siguro dahil sa kakulitan ko, chinachat ko si Up Joseph, nagpapatulong ako, doon niya ako napansin. O ngayon, naging part ako ng project. So kung hindi dahil sa kakulitan ko, bilang isang distributor na nangangarap na gumanda ang buhay, malamang hindi ako magkakaroon ng mentor ng isang Joseph Lim. Wala akong upline dati. Wala naman ako mentor. So napunta ako sa tamang tao. Kaya ako sa mga distributor ko dito, ng mga kapatid ko sa EC, trabaho nyo ho na mangulit sa upline. Kailangan magpaturo ka. Okay? Bigyan mo ng bigyan ng kausap si upline. Next is group meeting. Importante po na every week may meeting. Weekly ho yan, weekly. Hindi ho sinabing monthly. Weekly. Kung gusto nyo ho may mga nagtatanong kasi, paano daw ako mag-keep ng downline? Bakit yung mga OFW kumikita? Hindi po nawawala sa amin ng weekly meeting. Importante may weekly meeting. Kahit 3 pa lang kayo, mag-meeting kayo weekly. Kasi doon kayo magkakakilala, doon kayo magbaband, doon kayo magkakaroon communication, at doon nyo malalaman yung kailangan ng bawat isa. Weekly meeting. Okay? Kaya gaya ngayon, may Zoom na. Ang dali na magpa-weekly meeting. Kaya dapat meron po kayong day na ino-organize kung kailan talaga yung weekly meeting. At pag meeting, dapat drop everything. Kahit may trabaho ka man dyan, sa abroad, kahit anong oras pa yan, pag nagpatawag si upline na meeting, drop everything. Dapat ang sinusunod, yung weekly meeting. Kasi yan yung magpapabago ng buhay mo. Ilang taong ka nang nagtatrabaho sa abroad. Diba? Puro ka reklamo, kapatid. Nagdadrama ka lang. Ang hirap ng buhay. Yung amo ko, ang daming pinapatrabaho sa akin. Yung amo ko, ang daming inuutong. Tapos apply mo, nagpatawag ng meeting, apply, busy ako. Sinunod mo pa yung amo mo hindi ka naman pinapayaman. Alam mo ba ang tawag sa sweldo? Ang sweldo, yan yung suhol. Ang sweldo ho, sa mga kababayan ko, mahal ko ho kayo, kaya ako sinasabi. Alam ko mahirap ang sitwasyon nyo dyan sa abroad. Ang sweldo mo, kapatid, yan ang suhol na binigay sa'yo ng amo mo para kalimutan mo pangarap mo. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Taga mo yan sa bato. Ilang OFW na ang tumanda ng sira ang pamilya. Ilang OFW na ang tumanda na yung anak hindi na malapit sa kanya. Ilang OFW na yung umuwi na nang may sakit. Iintayin mo pa ba ng ilang taon na mangyari sa'yo? Magaya ka kay floor contemplation, magaya ka sa mga sad story ng mga OFW. It's about time. Ang tagal mo nang nagsasakripisyo sa malayo. It's about time. Tuparin mo naman yung buhay na deserve. It's about time. Ikaw naman. It's about time. Magkaroon naman ng ngitik sa mga labi. Ngayon, sino ang sagot para gumanda buhay mo? Walang iba. Kung hindi, ang mentor. Kaya pasalamatan mo ang mentor mo bago tayo matapos. I-PM mo, apply, thank you. Susunod na ako sa lahat ng pinapagawa mo. Kasi siya ang nakakaalam. Siya yung daan para yumaman at gumanda buhay mo. OFW ka man o hindi, empleyado ko, pareho lang yan. Diba? Kaya pag nagpa-meeting, drop everything. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Yan! Last na. Mentor! Ginigising ko lang po kayo. In all aspects of your life, you need a mentor like a son needs a father.
Ang mentor, yan po ang tutulong sa'yo para gumanda buhay mo. Uulitin ko, ang tagal mo nang nagtatrabaho. Ibang tao sinusunod mo, pero ilang taong ka na sa sitwasyon mo, hindi naman gumaganda buhay mo. Samantalang yung upline mo, hindi mo kaano-ano, hindi mo ka mag-anak, pero gusto kang tulungan at gumanda buhay mo. Kaya pasalamatan mo ang mentor mo. Sabihin mo, Mets! Thank you, Mets! Mets. Dapat ang mga tawag mo sa mentor, Mets. Every time na nababanggitin ko tong pangalan na to, Joseph, ako po'y talagang tumataas ang balahibo ko. Kaya sobrang grateful ako sa tao na dati pangarap ko lang na makamayan, ngayon naging mentor ko. Kaya sobrang swerte tayo na nasa Jailing Project tayo. Bakit? Kasi naaapunan tayo ng enerhiya ng isang Joseph. Kaya again, uulitin ko mga kapatid, bago tayo matapos, tapos na ako ilang slide na lang, o 2 slide na lang. Natututunan di ba? Grabe ang new normal, no? Kahit sigaw tayo, sigaw dito. Walang pumapalakpak kasi seminar yun. Anyway, importante po ang mentor. Sabi nga, ang mga mahihirap nakikinig sa mga kaibigan at sa mga opinion ng ibang tao. Ang mayayaman, merong mga mentor at mga coach na sinusunod. Ang tanong, saan ka doon? Diba? Kaya kapatid, kung may mentor ka, be grateful. Bakit? Ang mentor, yan yung binigay ng nasa itaas. Yan yung ginawang sugo para makuha mo yung mga pangarap. Ako ho, marami mentor ako. Iba-iba ang mentor natin. May mentor ako sa networking, si Ab Joseph. Sa buhay, si Ab Joseph din. Actually, parang si Ab Joseph talaga yung mentor ko. May mentor din ako na hindi ako nakikita. Like si McGregor. Yan. Isa po yan sa iniidolo ko, si McGregor. Okay? Si McGregor talaga yung isa sa mga idol ko at isa sa mga prinsipyong mga sinishare ko na sa inyo. Mga prinsipyo na sinusunod ko ay kay Conor McGregor. Matindi ho ang positive mental attitude niya. So marami tayong pwedeng Kaya dapat yung Facebook nyo ho, dapat ho ang mga pina-follow nyo, dapat yung mga successful na tao. Pina-follow nyo ba si Joseph Lim? Pina-follow nyo ba si Tanya Morales, si Teresa Morales? Dapat may mga mentor kayong pina-follow. O sa vlogging, sino pina-follow nyo? Marami ho sa Facebook nagkalat. Dapat hindi nyo na pina-follow si Vice Ganda, si Mang Kanor. Dapat huwag nyo lang i-follow yun. Wala kayong matututunan doon. Dapat ang i-follow nyo yung mga taong makakapagpaba. Parang ganito mga kapatid. Before I end. Parang kanina pa ako. Before I end. So kasi 1 hour lang. Ba't pa sa baka? 1 hour and 5 minutes. Meron na bang nagsabi sa inyo na kamag-anak nyo na tutulungan kayong yumaman? Wala. Wala pang nagsasabi niya na kamag-anak na kahit sino man natutulungan kang yumaman. Diba? Pero samantalang yung mentor mo, yung sponsor, kahit hindi mo kaano-ano, tinutulungan kang yumaman. Diba? Kaya dapat tinitreasure mo yung mga ganyang tao. Diba? Next is, again, tapos na po ako, all the knowledge in the world is useless without action. Sa dami ng dinaldal ko, ang dami ho. Ngayon, kung wala ka namang i-apply sa mga tinuro ko, useless po yan. So it's all in the action. It's not in the knowing. It's in the doing, mga kapatid. And before last, daily grind. Ito yung routine. O yung pwede mo maging routine in just a guide kung ano ba yung dapat na grind o ginagawa ng isang hardcore onliner everyday. Ito yon. Pagkagising sa umaga, check agad sa Messenger, sa mga inquiry, may nag-i-inquire ba? Sa mga nagmamano-mano, kung may mga nag-reply na. Update ka agad dapat sa group chat. Sa mga upline, dapat trabaho natin na tayo yung magbigay ng positive. Kasi ang upline, tagabuga ng positive na enerhiya sa downline yan eh. Ang downline, taga-absorb, di ba? Update sa timeline, mag-post ka agad sa timeline mo.
check ka agad ng mga inquiries, yung mga magpe-pay-in sa'yo, yung mga listahan mo, follow up ka agad. Yung mga kailangan mong i-train. Diba? May mga bago kang member, yung iba napapa-member mo, nihayaan mo na. So dapat i-train mo. Video call, sino ba yung mga prospect na kailangan mong video call? Bomba sa GC, dapat maingi ka sa GC, dapat positive lagi yung mga GC nyo. Dapat ang laman ng GC, dapat puro hindi lang business. Dapat nagjo-joke ka. Dapat yung pagkain mo, pwede mong i-share doon. Video, mangulit ka, magpasaya ka. Let's share the inspiration to the world, mga kapatid. So, yan. Ito ho yung trabaho at ito yung resulta. Sa tagal ko ho sa networking or sa online marketing, I'm doing online marketing for the past 5 years, mahigit, almost 6 years na din. And naranasan ko ho lahat ng mga, kumbaga yung mga pinapangarap ko sa buhay nangyari ho. Yung ultimo sa panaginip ko lang, akala ko sa panaginip ko lang na mangyayari, binigay po ng online marketing, ng Facebook marketing. Hustle until your dream life becomes a reality. Diba? Walang ibang solusyon kung hindi humataw. Sa kahit anong, ako sa totoo lang, kahit sa ganitong sitwasyon ko, kahit kumikita na po kami ng malaki, humahataw pa rin po kami. Actually, to be honest, nung ako po'y nag-uumpisa, grabe ho yung gigil ko. Ngayon ho, na kumikita na ako ng ganito kalaki, matindi po lalo yung gigil ko. Mas nanggigigil po ako ngayon. Mas na-excite po ako sa mangyayari. Bakit ka hindi ma-excite? Habang tumatagal, nagiging reality yung mga pangarap mo lang dati. Na yung pangarap mo, hindi lang ikaw ang nangyayari, pati mga downline mo nangyayari. Ito po, nandito ako sa, Venice, Italy. Ako'y umiinom ng paborito kong Aperol Sweet. Ano ba nga? Aperol Sweet. Basta, alak, Aperol Sweet. Alak yan na pang mayaman. Sa Italia. Sa Venice, Italy. Umiinom ako ng Aperol Sweet sa harap ng kanal na Venice, Italia. Alam niyo ho, nung panahon na yan, naaalala ko, nung ako'y nag-uumpisa sa networking, may pamasahe, wala po ako. Walang naniniwala sa akin. Lagi ako nare-reject. Yung mga classmate ko, pinagtatawanan ako. Sabi ko, nung mga panahon na yun, darating yung time, yung mga pangarap kong lugar, magkakatotoo, mapupuntahan ko. Alam nyo, nung panahon na yan, nangingiyak-ngiyak po ako. Kasi napuntahan ko yung isa sa mga lugar na pangarap ko. In yung panahon na yan, yung last year lang yan, September. Hindi lang isang bansa ang napuntahan ko. For 1 month, pumunta po ako ng 6 countries, 5 sa Europa. Pumunta ako ng Europe, ng Rome, Italy, Venice, ng Amsterdam, ng Paris, France. Grabe po yan. Gumastos ako dyan ng nag-lose tayo po ako dyan ng 800,000 to 850,000 para lang sa tour na yan. And sino ba ako? Kagaya nyo lang din po ako na dati lang din pong nangarap. Kagaya nyo lang din po ako na dati lang din namang walang alam. Kagaya nyo lang din po ako na nai-inspire lang. Kaya kapatid, ito lang po masasabi ko, kung nagawa ho ng isang Don Bade, hindi imposibleng magawa mo din. Believe in yourself and you will be unstoppable. Maraming tao magsasabi sa iyo na hindi mo kaya. Maraming taong magpa-block sa iyo. Maraming taong magsasabi na kalokohan lang ginagawa mo. Okay lang yan. Kahit lahat ng tao hindi naniniwala, importante ikaw naniniwala ka sa kakayahan. Importante ikaw, bakit? Ikaw lang sapat na meron kang mas malaking Diyos na naniniwala sa kakayahan mo. Pag naniniwala ka sa kakayahan mo, kahit anong sitwasyon mo ngayon, mangyayari at mangyayari ang mga gusto mong mangyari and you will become unstoppable. Yeah. And tapos na po ako. And before I end, sana po pakilike nyo ang aking Facebook. It's Don Bade Official. Don Bade. Paki-follow nyo po ako. Paki-see first na po ako kasi po ako ang pinopost ko lang puro ka-inspirasyonan. Okay, kung gusto nyo ma-inspire sa araw-araw, mabaliw sa mga mangyayari sa inyo sa networking, follow nyo po ako. At sabihin nyo na rin sa downline nyo, i-follow nyo ako. At ako po mismo sensitive ako sa mga posting ko kasi alam ko na gusto ko mga pinopost ko at ka-inspire lang. Ito po yung official Facebook ko, it's Don Bade. And
Ito naman po yung official fan page ko, donbade.official. Paki-like na lang po, ha, please. Bayad nyo na po yan sa akin. Libre lang po eh, bayad nyo na po. Like nyo lang. And meron din po akong, yes, may pa-vlogger ang peg. Meron din po akong YouTube. Paki-subscribe na din po sa The Baddest. So marami po akong mga nakapost dito na mga travel ko. Okay, yung mga bago magkaroon ng COVID, medyo nakapagliliwaliw tayo. At hindi lang po ito basta travel kasi ito po, ginagamit ko rin sa pag-market ko sa mga downline ko, sa mga bago kong member. Pinapanood ko yung mga video kasi habang nagva-vlog po ako sa travel, nang-i-inspire po tayo dyan. So, mai-inspire ka na para nakakalibot ka pa sa buong mundo. Okay? And because, tapos na ako ha. Pakita ko lang to. May papakita lang po ako sa inyo. Andiyan pa ba kayo? Yan. So, because sa Facebook marketing, ito po ang nangyari. Ito po, isi-share ko lang sa inyo. Ito ho yung ilan sa mga tinuruan ko na ngayon po ay mga milyonaryo na. At sobrang lalaki po kumita. Grabe po itong mga taon to. Ito po ang resulta ng Facebook marketing. Regine Felizarta, dating OFW, Millionaires Club, ngayon po uma-average po siya ng 100,000. Consistent na po ito, dating OFW sa Saudi Arabia. Don Banasya, dating manager ng Chowking, kumikita ng 101,000, averaging 6 figures per month. Rufa Florin, dating OFW, kumikita ng 101,000 per month. Marlon Labrador, dating service crew, kumikita ng 102,000. June po lahat to June 1 to June 30. Okay? JB Lara, dating OFW ng Malaysia, consistent na rin po itong kumikita ng 6 figures per month. June 1 to June 30, 102,000. Lala Baksa, dating empleyado ng Cavite, nagsi 6 figures na rin. Sara Kusain, kumikita ng, dating OFW, ngayong buwan po, naka 134,000. Siyempre, I love you, 143. Odette Bade, ang asawa ko po, kumikita rin ng 6 figures per month, dating call center agent. Rin Guerrilla, nag-average na rin po ito ng 149,000. Ngayong June po yan, 6 figures na ho, consistent per month. Edmer Garsuta, ito ho, abangan nyo ho, grabe ho ito, kaka-Millionaires Club niya lang. Wala pang 1 year nag-for good. Ngayon, milyonarya na, kaka-MC na lang this month. Kung hindi lang umabot sa anniversary kasi June siya nag-MC. Pero ngayong June po, nag-150 siya. Last month, nag-145 siya. Jerlyn Etaok, ilan nyo na to? 155,000 this month. Marlon Garlit, dating OFW, 163,000. Butchabut, 217,000. Dating sa squatter nakatira. Isa yan sa mga natira sa akin, ng mga nagtiwala sa akin. Grace Conejero, hanggang ngayon nasa Leyte. Nag-average siya ng 6 figures and ngayon pa nag-225,000. And dating, magsasaka ho yan, dating magsasaka. And Louie Closa, dating habal-habal driver, mangingisda. Ngayong June, naka 392,000, almost 400,000. At ang inyong lingkod, ngayon pong June, kumita po tayo ng 1.5 million because of Facebook marketing and Jailin Praja na MXP at ikaw na ang susunod! Yahoo! Tapos na po ako. Ayan, thank you so much, Mentor Don Bade.